Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sinabayan ng isang malademonyong tawa ni Captain O ang kanyang mabilis na pagtalon pababa upang agresibong sugurin ang ating bida. Habang nasa ere ay mayabang niyang tinanong kung ano ba ang pinaplano nitong gawin gamit ang hawak na espada dahil sa tingin niya ay wala itong laban sa kanya. Sa eksaktong oras na iyon ay kalmadong nakamasid si Southern Heaven sa likuran at seryosong pinuna na hindi pa rin alam ng kapitan na may kakayahan na ang ating bida na gumamit ng martial arts. Dahil sa malaking kalamangan na ito ay nanatiling nakatutok ang paningin ng ating bida sa paparating na kalaban at tahimik na nagdesisyon sa kanyang isipan na tatapusin niya ito gamit ang isang mabilis at direktang atake habang tuluyang nakababaw ang depensa nito. Buong yabang na sumigaw si Captain O habang mabilis na bumubulusok pababa mula sa ere, madiin niyang tinanong kung sa tingin ba ng ating bida ay may kakayahan itong masugatan siya gayong wala naman itong kahit anong panloob na enerhiya sa katawan, kasabay ng kanyang mapanuri at mapang itim na tingin ay buong lakas na itiningal ni Captain O ang kanyang kamao upang pakawalan ang isang mapanganib na suntok pababa. Sa susunod na sandali ay nanatiling kalmado at seryoso ang mukha ng ating bida sa gitna ng dumarating na banta. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay upang harapin ang atake ng kapitan, walang anumang pag-aalinlangan na sinalag ng ating bida ang dumarating na suntok gamit ang kanyang bukas na palad habang dahan-dahang bumabalot ang kulay asol na enerhiya sa kanyang kamay na handang sumupil sa puwersa ng kalaban. Kasabay ng mabilis na pagbulusok ni Captain O ay inasahan nitong tatamaan niya ang kanyang target ngunit sa halip na suluhin ng direkta ang mabigat na suntok ay mahusay na inilihis ng ating bida ang atake. Gamit ang umiikot na asol na enerhiya sa kanyang kamay ay madaling naiwasan ng ating bida ang panganib dahilan upang tuluyang mawalan ng balanse ang sumugod na kapitan at madala ng sarili nitong puwersa. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Captain O at bahagya siyang pinagpawisan dahil sa hindi inaasahang pangyayari, bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha habang hindi makapaniwalang napatanong kung paano nagawa iyon ng ating bida gayong alam niyang wala dapat itong kahit anong panloob na enerhiya. Habang tuluyang nawala ng balanse si Captain O ay nanginginig ang boses nitong nagtatanong kung paano nagawa ng ating bida ang mahusay na paglihis sa kanyang atake. Sa halip na sumagot ay kalmadong ginamit ng ating bida ang pagkakataong ito upang mabilis na pumosisyon para sa isang pamatay na ganti. Bago pa man makabawi ang naguguluhang kapitan ay walang anumang pag-aalinlangang inihataw ng ating bida ang kanyang espada. Isang mabilis at napakalakas na hiwa ang direktang tumama sa katawan ni Captain O dahilan upang tuluyan itong mawalan ng kakayahang umiwas. Dahil sa matinding pinsala ay biglang nanlaki ang mga mata ni Captain O at malakas siyang napaubo ng sarili niyang dugo. Isang matinding daing ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig habang gulat na gulat niyang tinanggap ang nakakawasak na epekto ng atake ng ating bida. Kasabay ng masaganang pagtalsak ng dugo sa hangin ay panandaliang nanatili ang ating bida sa kanyang matikas na tindig matapos pakawalan ang malakas na atake, bahagya siyang pinagpawisan at bakas ang gulat sa kanyang mukha habang masayang kinukumpirma sa kanyang isipan na matagumpay niyang natamaan si Captain O kalakip ang inilapat na panloob na enerhiya. Sa parehong sandali ay kalmadong nakahalukip-kap si Southern Heaven sa kanyang tabi habang pinagmamasdan ang naging resulta ng mabilisang aksyon, bilib na pinuri ng espiritu ang ating bida at diretsahang sinabi na sadyang napakahusay ng ipinakita nitong galaw lalo pa at ito ang pinakaunang pagkakataon na ginamit nito ang nasabing kakayahan. Sa kabila ng matagumpay na atake ay naging seryoso ang ekspresyon ni Southern Heaven at mahigpit na nagbabala sa ating bida na huwag muna itong magpapakampan. Kalmado nitong idinagdag na isang first-rate martial master ang kanilang kaharap kaya hindi isang eksaherasyon na sabihin ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Samantala ay dahan-dahang napaluhod si Captain O habang mahigpit na nakahawak sa kanyang dagwang dibdib. Sa kabila ng matinding sakit ay punong-puno ng kalituhan ang kanyang isipan dahil sigurado siyang wala namang kahit anong panloob na enerhiya ang ating bida nang suriin niya ito gamit ang kanyang sariling kakayahan kani-kanina lamang. Nanlaki ang kanyang mga mata at pilit na inuunawa kung paano nangyari ang lahat ng iyon bago tuluyang nagpakawala ng isang malakas at galit na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kakahuyan. Walang inaksayang sandali ang ating bida at agad siyang tumalon ng mataas sa ere upang ipagpatuloy ang kanyang agresibong pag-atake.
buong lakas siyang bumulusok pababa at walang pag-aalinlangang inihataw ang kanyang espada patungo sa posisyon ng kalaban dahilan upang mag-iwan ang matinding puwersa nito ng malalim na hiwa sa mismong lupa. Sa tindi ng paparating na panganib ay tuluyan ang nawala ang lahat ng kaiabangan ni Captain O. Desperado siyang napasigaw sa gulat at mabilis na nagpagulong-gulong sa maalikabok na lupa upang pilit na takasan ang nakamamatay na atake ng ating bida. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng espada ng ating bida ay ang pagyanig ng lupa na nagpaangat sa makapal na alikabok sa paligid. Sa tindi ng paparating na panganib ay nakapagpakawala na lamang ng isang takot na sigaw si Captain O habang nagmamadaling lumayo mula sa mapangwasak na atake. Bahagya siyang pinagpawisan habang lihim na nagmumura sa kanyang isipan dahil hindi siya makapaniwala sa naging takbo ng laban, bagaman inamin niya sa kanyang sarili na sadyang napakadelikado ng atakeng iyon ay labis pa rin ang kanyang inis dahil napilitan siyang gumamit ng isang nakakahiyang paggulong para lamang makatakas sa ganoong klaseng kalaban. Samantala ay matikas na nakatayo ang ating bida sa gitna ng usok habang tahimik na umaapaw ang asol na enerhiya mula sa kanyang katawan. Mas lalong naging seryoso si Captain O habang pilit na inuunawa kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na puwersa ang kanyang kaharap gayong wala naman itong energy core. Sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagbago ang pananaw ng kapitan at tahasang nagdesisyon sa kanyang isipan na sadyang napakadelikado na ng ating bida kaya kailangan na niya itong patayin bago pa mahuli ang lahat. Binalot ng matinding galit ang buong pagkatao ni Captain O habang umaapaw ang mapanganib at kulay pulang enerhiya mula sa kanyang katawan. Nang gigigil niyang pinagkiskas ang kanyang mga ngipin at nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng puot at kagustuhang makapanakit, kasunod nito ay galit na galit niyang isinigaw ang buong pangalan ng ating bida bago mariing idineklara na sisiguraduhin niyang tuluyan na niya itong papatayin. Dahan-daang iminulat ni Song Juabak ang kanyang mata habang nakahandusay pa rin sa maalikabok na lupa matapos ang malakas na sipa na natanggap niya kani-kanina lamang. Litong-lito siyang nagtanong kung ano ang nangyayari habang pilit na ibinabalik ang kanyang huwisyo. Nang tuluyan siyang makabangon at makaupo ay agad na bumungad sa kanyang paningin ang isang mabilis at matinding labanan, halatang hindi niya inaasahan ang nakikita dahil nasaksihan niya ang walang humpay na pagsalpukan ng ating bida at ni Captain O na parehong nag-iiwan ng malalakas na puwersa sa hangin. Isang mahinang ungol ng pagtataka ang lumabas sa kanyang bibig habang pilit na inuunawa kung paano humantong sa ganoong matinding sitwasyon ang tagpo habang wala siyang malay. Mula sa kanyang kinauupuan ay hindi makapaniwala si Song Juabak sa kanyang nasasaksihan. Puno ng pagtataka ang kanyang isipan kung kailan pa nagising si Captain O at lalong hindi niya lubos maisip kung paano nagagawang makipagsabayan ng ating bida sa ganoong kadelikadong kalaban. Sa gitna ng matinding labanan ay mabilis at walang humpay na nagpalitan ng malalakas na atake ang dalawa, ngunit sa isang iglap ay buong lakas na nakabuelo si Captain O at nagpakawala ng isang napakabigat na hampas, napadaing ng malakas ang ating bida ng direktang saluhin ng kanyang braso ang mapangwasak na puwersa ng kalaban. Dahil sa tindi ng impact ay mabilis na tumalsik patalikod ang ating bida habang marahas na sumasadsad sa magaspang na lupa at nag-iiwan ng makapal na alikabok sa kanyang dinaanan. Sa kabila ng malakas na pagbulusok ay nagawa pa rin niyang balansehin ang kanyang sarili at matatag na lumapag sa lupa upang panatilihin ang kanyang depensa. Agad na nagtanong si Southern Heaven mula sa kanyang likuran upang alamin kung maayos lang ba ang kanyang kalagayan, nanatiling nakatutok ang matalim na paningin ng ating bida sa kalaban habang lihim siyang nakahinga ng maluwag sa kanyang isipan dahil maswerte siyang nakaiwas sa anumang matinding pinsala sa kanyang mga panloob na laman. Habang nakatingin sa humahanggos at dagwang si Captain O ay tahimik na napagtanto ng ating bida ang tunay na lakas ng isang first-rate martial master. Sa kanyang isipan ay inamin niyang nasa isang ganap na magkaibang antas ang kalaban kumpara sa mga ordinaryong intermediate rank warrior. Kalmado namang nagpaalala si Southern Heaven na hindi na nasa perpektong kondisyon ang kapitan dahil sa matagumpay na unang atake na pinakawalan ng ating bida kani-kanina lamang. Masigla itong sinang-ayunan ni Sodam at diretsahang sinabi na paniguradong sila ang magkakaroon ng kalamangan kung mas tatagal pa ang labanang ito. Matapos marinig ang mga payo ng dalawang espirito ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida bago tahimik na tanggapin ang panibagong plano, buong tapang siyang nagdesisyon sa kanyang isipan na subukan ang isang pinahabang laban upang tuluyang pabagsakin ang kalaban. Bago pa man muling magsalpukan ang ating bida at si Captain O ay isang malakas na boses ang biglang bumasag sa tensyon ng labanan, mabilis na tumalon papalapit si Song Juabak mula sa likuran at agad na inutusan ang ating bida na lumayo mula sa mapanganib na pwestong iyon.
Habang nasa ere at nakabuelo para sa isang malakas na sipa ay buong kumpiyansang pinuri ni Song Juabak ang ating bida dahil nagawa nitong tumagal sa laban kahit wala siya. Kasunod nito ay galit at determinadong isinigaw ni Song Juabak ang kanyang sariling pangalan bago idineklara na sisiguraduhin niyang ipapakita niya sa kalaban kung ano ang tunay niyang kakayahan. Buong kumpiyansang sumugod si Song Juabak ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang madaling saluhin ni Captain O ang kanyang sipa sa ere. Inis na sinabi ng kapitan na nakaharang lamang siya sa daanan bago mabilis na nagpakawala ng isang napakalakas na atake na direktang tumama sa ulo ng walang kalaban-labang si Song Juabak. Kasabay ng matinding salpukan ay galit na sumigaw si Captain O at inutusan siyang maghintay ng tahimik sa kanyang oras. Malamig nitong idinagdag na hindi niya kailangang magmadali patungo sa kanyang kamatayan dahil isusunod din naman niyang tapusin ang buhay nito pagkatapos niyang patayin ang ating bida. Bago pa man tuluyang makapagdiwang si Captain O ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkagulat nang salubungin siya ng isang matinding atake. Sa halip na bumagsak matapos ang malakas na paghampas sa kanyang ulo ay pilit na ininde ni Song Juabak ang sakit upang mabilis na magpakawala ng isang mapangwasak na sipa na direktang tumama sa mismong mukha ng kapitan. Dahil sa hindi inaasahang ganting atake ay napadaing ng malakas si Captain O at napamura sa tindi ng inis habang marahas na napaatras dulot ng malakas na puwersa ng salpukan. Samantala ay tahimik na nakamasid ang ating bida at bakas ang pagkamangha sa kanyang mukha habang pinapanood ang naging mabilisang aksyon. Kalmado namang nagkomento si Southern Heaven sa kanyang tabi at diretsahang pinuri ang katatagan ni Song Juabak dahil sadyang nakakabilib na nagawa nitong tiisin ang ganoong klaseng pinsala para lamang makapagpakawala ng isang napakahusay na ganting atake. Matapang na pinunasan ni Song Juabak ang dugong tumutulo mula sa kanyang labi habang nakapastil ang isang mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan niyang sinabihan si Captain O na maghanda dahil kumpara umano sa matinding kamao ni Elder He Action ay sadyang napakalambot ng naging atake nito. Mabilis siyang sumugod pasulong kalakip ang matinding determinasyon na makaganti sa kapitan. Galit niyang isinigaw na pagbabayaran niya ito sa lahat ng panghihiyang naranasan niya noong kasagsagan ng selection test. Tila labis namang nena si Captain O habang pilit na inaalala ang pambabastos ng dalawa sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man tumama ang nakabuelong kamao ni Song Juabak ay isang hindi inaasahang maruming taktika ang biglang pumihil sa kanyang pag-atake. Buong puwersang ibinuga ni Captain O ang naipong dugo mula sa kanyang bibig ng direkta sa mismong mukha ng sumusugod na kalaban. Agad na nanlaki ang mga mata ni Song Juabak at napasigaw sa matinding gulat ng panandaliang mabulag ang kanyang paningin dahil sa isinaboy na dugo. Sinamantala ni Captain O ang panandaliang pagkabulag ni Song Juabak at mabilis na binalot ng mapanganib na berdeng enerhiya ang kanyang nakakuyong na kamao. Bakas sa kanyang mukha ang purong intensyong pumatay habang galit na sumisigaw na isa itong makulit na kalaban bago mariing idineklara na uunahin na muna niyang tapusin ang buhay nito. Sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis na napagtanto ng ating bida ang nagbabadyang kapahamakan na maaaring sumapit. Bahagya siyang pinagpawisan at lihim na napamura sa kanyang isipan nang makita ang alang-ineng sitwasyon ng kanyang kasama. Halos sabay naman silang nagulat ni Sodam na natatarantang napasigaw sa kanyang likuran at inis na tinawag na isang hangal si Song Juabak dahil sa ginawa nitong padalos-dalos na hakbang. Habang pilit na pinupunasan ni Song Juabak ang makapal na dugo sa kanyang mga mata ay mabilis siyang nilamon ng matinding kaba. Tahimik niyang inamin sa kanyang isipan na imposibleng mapigilan pa niya ang paparating na atake ni Captain O lalo pa at wala siyang makita sa mga oras na iyon. Dahil sa nagbabadyang panganib ay hindi na nag-atubili pa ang ating bida na kumilos. Mabilis siyang dumausdal sa magaspang na lupa upang maliksing lampasan ang walang laban na si Song Juabak habang papalapit ang nakabuelong kapitan. Sa pagdaan niya sa gilid ng kalaban ay mahigpit na hinawakan ng ating bida ang kanyang espada. Kalmado siyang bumuo ng plano sa kanyang isipan na gagamitin niya ang mismong sandaling iyon upang makaiwas sa mapangwasak na atake at tuluyang samantalahin ang anumang maiiwang bukas na depensa ni Captain O. Sinamantala ng ating bida ang naiwang bukas na depensa at mabilis na itinusok ang kanyang espada ng buong lakas, direktang tumagos ang patalim sa mismong katawan ni Captain O at bumaon ito ng malalim sa makapal na puno sa kanyang likuran. Dahilan upang tuluyan itong mapasadlak at maipit sa kahoy. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang inisip niya na sapat na ang atakeng iyon upang maging isang pamatay na hampas. Ngunit sa halip na mawala ng malay ay isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa dagwang mukha ni Captain O.
mabilis niyang ginamit ang pagkakataon upang mahigpit na hawakan ang kanang braso ng ating bida na nakakapit pa rin sa espada. Buong yabang na tumawa si Captain O habang diretsahang sinabi na dahil sa posisyong iyon ay matagumpay niyang nakulong ang galaw ng patalimpati na rin ang braso ng kanyang kalaban, nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng galit habang mariing nagbanta na dudurugin niya ang braso ng ating bida ng walang anumang awa. Sa gitna ng alang-inang sitwasyon ay hindi nagpatinag ang ating bida at mabilis na nakaisip ng panibagong hakbang. Habang nakakulong ang kanyang kanang braso ay mabilis niyang binunot ang isa pa niyang sandata gamit ang kanyang malayang kaliwang kamay. Agad na nagalak ang espiritong si Sodam at masiglang pinalakas ang loob ng ating bida. Walang pag-aatubiling ginamit ng ating bida ang 8 Lightning Short Sword Technique dahil isa itong kakayahan na malaya niyang nagagamit kahit sa aling kamay. Bakas ang matinding determinasyon sa dagwang mukha ng ating bida habang masiglang sumasang-ayon si Sodam sa kanyang naging mahusay na taktika. Puno ng pag-asa ang mga mata ng ating bida habang tiwala siyang tatama ang kanyang ginawang palihim na atake upang tuluyang tapusin ang laban, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang mahigpit na sinalag at hinawakan ni Captain O ang talam ng kanyang maikling espada gamit lamang ang kamay nito. Lihim na napamura ang ating bida sa kanyang isipan dahil hindi siya makapaniwalang nagawa pa ring harangin ng kalaban ang mabilis na atakeng iyon. Isang mapang-asar na tawa naman ang pinakawala ni Captain O habang mayabang na sinabing sadyang napakamalas ng ating bida sa mga sandaling iyon. Mahigpit na nakahawak ang dagwang kamay ni Captain O sa mismong talam ng maikling espada ng ating bida habang patuloy na umaapaw ang berdeng enerhiya mula rito. Nanlaki ang mga mata ng ating bida at bahagya siyang pinagpawisan habang hindi makapaniwala sa kanyang isipan na mayroon pa ring natitirang ganoon kalakas na enerhiya ang kanyang kalaban. Lihim siyang napamura dahil napagtanto niyang hindi pa sapat ang kanyang ginamit na kakayahan na nakarating pa lamang sa ikalawang antas upang tuluyang mapabagsak si Captain O. Sa kabila ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak at sa kanyang mukha ay isang nakakatakot na ngiti ang sumili sa labi ni Captain O. Buong yabang nitong sinabi na tila naubusan na ng mga natatagong panday ang ating bida. Kasabay nito ay matinding dusa ang naramdaman ng ating bida habang ininda sa kanyang isipan ang matinding sakit na tila binabaligtad ang kanyang mga panloob na laman dahil sa nakakapasong epekto ng umaapaw na enerhiya ng kapitan. Sa gitna ng mahigpit na pambubuno ay mariing nag-utos ang espiritu sa ating bida na hawakan ng mabuti ang kanyang maikling espada. Panandaliang nagulat ang ating bida sa narinig ngunit mabilis siyang tumugon upang ipagpatuloy ang pakikipagtagisan ng lakas laban kay Captain O. Lumikha ng malalakas na kislap ng asul at berdeng enerhiya ang pagbabanggaan ng kanilang mga puwersa sa paligid ng patalim. Dahil sa hindi inaasahang tindi ng enerhiya ay biglang nawala ang yabang sa mukha ni Captain O at napalitan ito ng takot habang natatarantang nakiusap na maghintay muna sandali. Kasabay nito ay bakas ang labis na pag-aalala sa boses ng espiritu habang desperadong sumisigaw at inuutusan ang ating bida na bitawan na ang sandata at itigil na ang kanyang ginagawa. Upang makaiwas sa nagbabadyang kapahamakan. Bago pa man tuluyang makabawi si Captain O ay biglang sumulpot si Song Juabak mula sa itaas kalakip ang matinding puwersa. Walang pag-aatubili niyang sinipa ng buong lakas ang maikling espada na kasalukuyang pinag-aagawan ng ating bida at ng kapitan. Dahil sa biglaang pagdagdag ng napakabigat na puwersa mula sa sipa ay isang napakalaking tilamsik ng dugo ang marahas na sumambulat sa hangin. Sa huling tagpo ay makikita ang nakakagimbal na resulta ng pinagsamang atake, tuluyan nang nawala ng kakayahan si Captain O upang pigilan ang sandata kaya naman malalim na bumaon ang espada at tumagos ng tuluyan sa mismong palad at katawan nito. Isang bakas ng labis na hirap at sakit ang gumuhit sa dagwang mukha ng kapitan habang mapait na napadaing na lamang siya dulot ng nakakawasak na pinsala. Kasunod ng nakakawasak na atake ay tuluyan nang bumagsak ang dagwang katawan ni Captain O sa magaspang na lupa dahilan upang umangat ang makapal na alikabok sa paligid. Tahimik na ibinalik ng ating bida ang kanyang espada sa lalagyan nito sa kanyang likuran habang lihim na nakahinga ng maluwag sa kanyang isipan dahil sa wakas ay natapos na rin ang matinding labanan. Kalmado namang nagkomento si Southern Heaven sa kanyang tabi na paniguradong naging napakadelikado ng sitwasyon kung hindi dahil sa sipa na ginawa ni Song Juabak. Tahimik na sumang-ayon ang ating bida sa tinura ng espiritu habang inaamin sa kanyang sarili na tiyak na magiging iba ang kahihinatnan ng tagpo kung mag-isa lamang siyang nakipagtuos sa kapitan. Samantala ay bakas ang matinding inis sa mukha ni Song Juabak habang nanggigigil nitong inalala ang ginawang pagbuga ng dugo ni Captain O sa mismong mukha nito kani-kanina lamang.
napatingin na lamang ang ating bida sa kanyang kasama habang nagtataka sa kanyang isipan dahil tila hindi man lang ito nakaramdam ng kaba, gayong ito dapat ang pinakaunang pagkakataon na makapatay ito ng isang tao. Buong pagmamalaking nagtanong si Song Juabak kung nakita ba ng ating bida ang kanyang ginawa at tahasang iginiit na utang nito ang kanyang buhay sa kanya. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang tila hindi makapaniwala sa kanyang isipan dahil napansin niyang hindi man lang naapektuhan o nakonsensya ang kanyang kasama sa ginawa nitong pagpatay, alanganin na lamang siyang sumang-ayon habang inaalala na sadyang napakalakas nga ng isang first-rate martial master. Habang magkaharap sa gitna ng tahimik na kagubatan ay muling nagsalita si Song Juabak upang ipaalala ang napipinto nilang pagtutuos. Kalmado nitong sinabi na narinig niyang maglalaban silang dalawa mamaya, kaya naman buong kumpiyansa nitong idineklara na bagaman nakakalungkot para sa ating bida ay sisiguraduhin niyang siya ang magwawagi sa nasabing laban. Habang nakatitig sa dagwang katawan ni Captain O ay buong kumpiyansang ipinahayag ni Song Juabak na kapag nanalo siya sa paparating na laban ay doon lamang siya pormal na tatanggapin bilang disipulo ni Heaxian. Nang marinig ito ay tahimik na napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na inalok pala ni Heaxian si Song Juabak ng ganoong klaseng pabuya. Matapos iyon ay masiglang inakbayan ni Song Juabak ang ating bida habang nakapastil ang isang mapang asor ng ngiti sa kanyang labi. Sinabi nitong narinig niya na humiling ang ating bida ng pabuya mula kay Heaxian kapag nagwagi ito sa laban, kaya naman mayabang nitong idinagdag na sadyang inaksaya lamang ng ating bida ang pagkakataon dahil hindi naman daw ito mananalo. Kalmado namang tinugon ng ating bida ang kay-abangan ni Song Juabak at pinunaang pagsasalita nito na tila ba sigurado na agad ang pagkapanalo. Diretsahan niyang hinamon ang kasama kung kaya ba nitong panindigan ang mga binibitawang salita. Mas lalong lumapad ang ngiti sa mukha ni Song Juabak at buong pagmamalaking sumagot na kayang-kaya niya itong patunayan. Idineklara nito ng walang pag-aalinlangan na kung sakaling magtutuos sila ay sadyang imposibleng makagawa man lang ng maliit na galos ang ating bida sa kanyang katawan. Hinarap ng ating bida si Song Juabak at kalmado itong inaya na magpustahan silang dalawa. Bakas ang bahagyang pagtataka sa mukha ni Song Juabak habang inuulit ang salitang pastahan, tila ba hindi niya inaasahan ang alok na iyon. Isang kumpiyansang ngiti ang sumili sa labi ng ating bida habang inilalatag ang kondisyon ng kanilang kasunduan. Ipinaliwanag niya na kung sino man ang matalo sa kanilang magiging laban ay magiging tauhan ng siyang magwawagi. Buong pagmamalaki niyang idineklara na tiwala siya sa kanyang sariling kakayahan, kaya naman diretsahan niyang hinamon si Song Juabak kung mayroon din ba itong ganitong klaseng kumpiyansa sa sarili. Tumalikod si Song Juabak at nagpakawala ng isang mahinang senggal bago tuluyang tinanggap ang hamon. Sinabihan niya ang ating bida na maghintay na lamang sa mangyayari bago nagpas siyang mauna ng maglakad paakyat. Ngunit agad siyang pinigilan ng ating bida at ipinaalala na kailangan muna nilang asikasuhin at linisin ang nakahandusay na bangkay ni Captain O bago sila tuluyang umalis sa lugar na iyon. Matapos asikasuhin ang naiwang katawan ng kanilang kalaban ay mabilis na nagpaalam si Song Juabak at malakas na sumigaw na magkikita na lamang silang dalawa mamaya. Tahimik na tumano ang ating bida habang pinapanood ang napakabilis na pagtalon at pag-inog ng kanyang kasama paakyat sa isang napakataas at matarik na bangin na nag-iwan pa ng bakas ng usok sa hangin. Habang nakatingin sa malayo ay isang mapaglarong ideya ang nabuo sa isipan ng ating bida. Kalmado niyang inisip na ang maging tauhan ng magiging Black-White Twin Demons sa hinaharap ay tila isang napakagandang pabuya para sa kanya. Kasunod nito ay seryoso niyang tinawag ang pansin ni Southern Heaven. Agad namang lumitaw ang kulay lilang espiritu sa kanyang likuran at nagtanong kung bakit siya nito tinatawag. Seryosong nilingan ng ating bida ang espiritong si Southern Heaven upang kumpirmahin ang isang mahalagang impormasyon na bumabagabag sa kanyang isipan. Maingat niyang inusisa ang espiritu kung totoo bang sinabi nito noon na mas hamak na maganda at epektibo ang Qinggang ni Heaxian kumpara sa Qinggang ng Luminous Star Mystic Art. Agad namang tumanggo si Southern Heaven at kinumpirma na tama ang mga binitawan nitong salita. Iginiit pa ng kulay lilang espiritu na pagdating sa usapang Qinggang ay sadyang mas nakalalamang at mas mahusay ang kay Heaxian. Matapos makasiguro ay isang makahulugan at kumpiyansang ngiti ang marahang sumilay sa labi ng ating bida. Tahimik niyang inunawa ang impormasyon at kalmadong sinabing na iintindihan na niya ang buong sitwasyon. Dahil sa nalamang iyon ay nakabuo siya ng isang magandang plano at idineklara sa kanyang sarili na iyon na lamang marahil ang kanyang hihilinging pabuya bilang kanyang pangarap na premyo matapos ang laban. Habang buo na ang desisyon ng ating bida ay abala naman si Song Juabak sa walang humpay at puwersadong pagtalon paakyat.
bakas ang labis na enerhiya sa mukha ni Song Juabak habang iniiwan ang malalakas na yabag at umaangat na alikabok sa kalupaan. Sa loob ng isang tahimik na kuweba ay magalang na lumapit si Song Juabak at ibinalita kay He Axian na tuluyan na nitong natapos ang ipinag-uutos sa kanya. Mabilis naman siyang pinuri ni He Axian dahil sa kanyang naging maayos na trabaho. Ngunit agad na napansin ni He Axian na nag-iisa lamang itong dumating kaya mabilis siyang nagtanong kung bakit hindi nito kasama ang ating bida, bahagyang pinagpawisan si Song Juabak at alang-inang sumagot na nauna na. Siyang umakyat dahil sadyang napakabagal daw ng tiyanggang ng ating bida. Buong kumpiyansang tinansya ni Song Juabak na marahil ay darating ang ating bida sa loob ng 30 hanggang 45 minuto. Ipinaliwanag niya na imposibleng makahabol ito sa kanya dahil hindi pa naman ito natututunan ng maayos ang paggamit ng tiyanggang. Ngunit sa halip na sumagot ay inilapit ni He Axian ang kanyang sarili at maingat na hinawakan ang mukha ni Song Juabak. Kalmado nitong sinabi na base sa hindi pantay na paghinga nito ay halatang nagtamo ito ng mga panloob na pinsala. Bahagyang nagulat si Song Juabak sa narinig bago seryosong itinanong ni He Axian kung sino sa kanila ang tuluyang pumatay sa kalaban. Walang anumang pag-aalinlangang sumagot si Song Juabak na siya ang gumawa nito. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni He Axian habang tinatapik ang balikat ng kanyang kaharap at sinabing tama nga ang kanyang hinala na ito ang nagbigay ng pamatay na atake. Doon na lihim na napamura si Song Juabak sa kanyang isipan habang napagtatanto na tama ang lahat ng naging plano ng ating bida. Masayang ipinaliwanag ni He Axian na ang tanging dahilan kung bakit maliit na pinsala lamang ang tinamo ni Song Juabak ay dahil dalawa silang nagtulungan laban sa isang first-rate martial master. Buong kumpiyansa pa siyang tumawa at tahasang idineklara na paniguradong nasa malalang kalagayan ngayon ang ating bida. Subalit hindi pa man siya natatapos sa kanyang pagmamalaki ay biglang nanlaki ang kanyang mata sa labis na gulat. Sa eksaktong sandaling iyon ay nagpakita ang ating bida sa bunganga ng kuweba na walang anumang bakas ng matinding pinsala sa katawan. Kalmado nitong ibinalita na maayos na niyang inasikaso si Captain O ayon na rin sa mismong ipinag-uutos sa kanya. Walang anumang pag-aalinlangang hinawakan ng mahigpit ni He Axian ang mukha ni Song Juabak at seryosong idineklara na dadagdagan na niya ang oras ng pagsasanay nito simula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Song Juabak sa matinding gulat at sakit bago malakas na napasigaw ng pagtutol. Desperadong nagpaliwanag si Song Juabak na isang malaking hindi pagkakaintindihan ang lahat. Pilit nitong iginiit na siya ang halos gumawa ng buong pakikipaglaban at pinagbantaan lamang daw ng ating bida si Captain O noong puros sugat na ang katawan nito. Tahimik lamang na nakinig ang ating bida sa mga palusot na ito, bahagya siyang pinagpawisan habang kalmadong nakatingin sa nagwawalang kasama, at maging ang espiritong si Sodam sa kanyang tabi ay bakas ang labis na pagtataka sa ibinabatong paninisi ni Song Juabak. Mabilis na pinutol ni He Axian ang pagrereklamo ni Song Juabak at malakas siyang sumigaw upang patahimikin ito. Sa tindi ng kanyang inis ay walang pag-aatubiling inihagis ni He Axian si Song Juabak pabagsak sa matigas na lapag dahilan para marahas na umangat ang alikabok sa paligid dulot ng malakas na pagbagsak. Tahimik na pinanood ng ating bida at ng espiritong si Sodam ang matinding parusa na inaabot ng kanilang kasama. Dahil sa labis na awa ay malungkot na napansin ni Sodam na sadyang nakaranas na rin ng napakatinding hirap si Song Juabak. Sa kabilang banda ay kalmado namang napaisip ang ating bida sa kanyang kinatatayuan at tahimik niyang nasabi sa kanyang sarili na marahil ay mas kaunti ang aabuting bagbog ng kanyang kasama kung hindi na lamang ito nagbitiw pa ng anumang palusot. Binalingan ni He Axian ang ating bida na nakatayo lamang sa isang tabi at malamig na nagtanong kung ano ang tinitingin-tingin nito. Diretsahan niyang sinabihan ang ating bida na lumayas na kung tapos na itong magulat ng mga nangyari. Magalang namang sumang-ayon ang ating bida subalit mabilis din itong idinagdag na nais sana niyang pag-usapan ang tungkol sa hiling na nabanggit niya kanina. Naging seryoso ang mukha ni He Axian habang inaalala kung ito ba ang tinutukoy ng ating bida na pabuya sakaling manalo ito sa kanilang napagkasunduang laban. Dahil sa kuryosidad ay kalmado na lamang siyang pumayag at sinabing handa siyang makinig sa kung anuman ang nais nitong hilingin. Marahang inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa kanyang dibdib bilang tanda ng paggalang at buong pagpapakumbabang ipinaliwanag na hindi naman ganoon kalaki ang kanyang nais. Maingat niyang sinimulan ang kanyang paliwanag sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang labis na paghanga sa nakakamanghang kakayahan ni He Axian na umakyat at bumaba sa matatarik na bangin ng walang anumang kahirap-hirap.
Buong paggalang na ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pakiusap at sinabing ayos lamang kung sakaling tumanggi ito ngunit nais talaga niyang matutunan ang nasabing kakayahan. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Heaxian habang kinukumpirma kung ang tinutukoy ba nito ay ang kanyang Qinggong bago walang anumang pag-aalinlangang nangako na ibibigay niya ang hiling na ito. Agad na nagpasalamat ang ating bida habang magalang na pinagdikit ang kanyang mga kamay at malakas na binigkas ang formal na pagbati ng kanilang kulto. Sa kabilang banda ay bakas naman ang matinding gulat sa mukha ng espiritong si Sodam dahil hindi nito inaasahan na ganoon lamang kadaling pumayag si Heaxian. Kalmado namang napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na ang mabilis na pagsang-ayon na iyon ay malinaw na patunay lamang kung gaano kataas ang kumpiyansa ni Heaxian na hinding-hindi sila matatalo sa paparating na laban. Seryosong itinaas ni Heaxian ang tatlo niyang daliri sa mismong harapan ng ating bida at formal na idineklara na magaganap ang inaasahang laban 3 buwan mula ngayon. Mahigpit niyang ipinaalala na kahit papatay na si Captain O ay mananatili pa rin ang matinding parusa na naghihintay sa kanila kung sakaling matalo sila sa napagkasunduang pagtutuos. Dahil dito ay mariin siyang nag-utos na kailangan nilang magsanay ng maigi na parang nakataya ang kanilang sariling buhay, na agad namang tinugon ng ating bida sa pamamagitan ng isang malalim na pagyuko habang buong paggalang na sumasagot na itatatak niya ito sa kanyang isipan. Matapos ang formal na pag-uusap ay kalmadong inutusan ni Heaxian ang ating bida na maaari na itong bumalik sa kanyang sariling tuluyan, ipinaliwanag nito na kailangan pa niyang bigyan ng matinding pagsasanay ang 2 tamad na naiwan sa kuweba. Bilang tugon ay magalang na sumang-ayon ang ating bida habang nananatiling magkadikit ang kanyang mga kamay bilang tanda ng paggalang. Sa pag-angat ng kanyang paningin ay mababakas ang isang kalmado ngunit kumpiyansang tingin sa kanyang mga mata habang tahimik niyang idinedeklara sa kanyang isipan na tuluyan nang mapapasa kanya ang inaasam na Qinggong technique. Sa isang tahimik na bahagi ng kagubatan ay kalmadong lumuhod ang ating bida sa gilid ng isang sapa upang maghilamos at pawiin ang matinding pagod mula sa nakaraang laban. Agad namang lumitaw sa kanyang likuran ang espiritong si Southern Heaven at inusisa kung ano ang kanyang naging pakiramdam sa unang beses na paggamit ng Luminous Star Mystic Art sa isang totoong madugong labanan. Habang tumutulo ang malamig na tubig mula sa kanyang mukha at hingal na nakatingin sa kanyang sariling palad ay malalim na nag-isip ang ating bida. Inamin niya na bagaman nagawa niyang ang tuluyang paslangin si Captain O ay sadyang naging masyadong madali ang pagtama ng kanyang unang atake. Dahil dito ay mabilis niyang napagtanto na malamang ay nanghina na ng gusto ang kalaban mula pa sa simula dulot ng mga panloob na pinsalang natamo nito noong malakas itong pinatulog ni Heaxian. Kalmadong sumang-ayon si Southern Heaven sa naging pagsusuri ng ating bida at tahimik na ipinaliwanag ang katotohanan sa likod ng ginamit na atake. Idinagdag ng nakahalukip-kap na espiritu na bagaman hindi iyon maituturing na isang buong teknik ay bahagi lamang iyon ng 18 pangunahing galaw ng espada. Upang mas bigyang diin ang punto ay seryosong ibinahagi ni Southern Heaven ang imahe ng isang napakabilis at nakamamatay na hiwa, buong kumpiyansa niyang idineklara na paniguradong mapapaslang ng kanyang dating master ang kanilang naging kalaban gamit lamang ang iisang atake. Agad namang pinagpawisan ng ating bida at bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang mapahawak siya sa kanyang sariling leeg. Dahil sa labis na pagkabigla sa nalamang impormasyon ay naitanong na lamang niya kung sadyang ganoon ba talaga kalakas ang tinutukoy na master upang madaling patumbahin ang isang kalaban na nasa antas ng isang first-rate martial artist. Masayang nagbigay ng 2 thumbs up ang espiritong si Sodam sa ating bida at masigla itong sinabihan na sa kabila ng lahat ay nanalo pa rin ito sa laban. Idinagdag pa nito na ngayong wala na ang isang malaking problema ay maaari na siyang mag-focus ng buo sa paparating na pagsasanay. Bahagya namang pinagpawisan ang ating bida habang nakangiting sang-ayon sa mga sinabi ng masiglang espiritu. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada habang seryosong humahakbang sa isang mabatong daan. Sa kanyang isipan ay malinaw na pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na mayroon na lamang siyang 3 buwan bago ang napagkasunduang pagtutuos. Batay sa nakita niyang paraan ng pakikipaglaban ni Song Juabot kanina ay tahimik niyang napagtanto na hinding-hindi magiging madaling kalaban ito para sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay ay tahimik na nagtanong ang ating bida kung puro pangunahing galaw lamang ba ng espada ang kanilang pag-insayuhan ngayong araw. Walang anumang pag-aalinlangang kinumpirma ito ni Southern Heaven habang seryosong nagwawasiwas ng isang maliit na patpat sa hangin.
Mariin niyang ipinaliwanag na kapag hindi pa nagagamit ng natural ang 18 pangunahing galaw ng espada ay magiging parang isang simpleng sayaw lamang ang kahit anong teknik na gagamitin. Idinagdag pa niya na iyon mismo ang naging pangaral ng kanyang dating master kaya naman hindi sila mag-aaral ng kahit anong bagong atake hanggat hindi tuluyang nakabaon sa mismong katawan ng ating bida ang mga pangunahing kaalaman. Matapos marinig ang direktiba ay mabilis na tumakbo ang ating bida paarap upang simulan ang malupit na ensayo. Sa paglayo nito ay naiwan ang dalawang espiritu kung saan dahan-daw ang nilingon ni Sodam ang kanyang kasama at seryosong tinawag ang pangalan ni Southern Heaven dahilan para kalmado itong mapatingin upang alamin kung ano ang nais nitong sabihin. Dahan-daang lumapit si Sodam kay Southern Heaven at maingat na binanggit ang naging kahilingan ng ating bida na matutunan ang Qinggang ni Heaxian. Pinayuhan niya itong huwag masyadong magdamdam dahil ginawa lamang iyon ng ating bida bunsod ng pagiging baguhan nito sa pag-aaral ng martial arts. Bahagyang pinagpawisan si Southern Heaven sa narinig bago inosenteng nagtanong kung mukha ba talaga siyang nagagalit. Nagtaka naman si Sodam dahil buong akala niya ay sadyang sasama ang loob ng kanyang kasama. Bilang paglilinaw ay iginiit ni Sodam na ang ating bida ang opisyal na tagapagmana ng Southern Heaven Swordsman. Subalit heto siya ngayon at pilit na pinag-aaralan ang mismong teknik ng mahigpit nitong kalaban. Kalmadong napahawak si Southern Heaven sa kanyang leeg at inamin kay Sodam na maaari na siyang sumama ang loob kung titingnan niya ang sitwasyon mula sa ganoong pananaw, subalit mabilis din niyang ipinaliwanag na bagaman pinapamana niya sa ating bida ang mga natatanging teknik ng kanyang dating master ay hindi nangangahulugang ito na ang papalit sa pwesto nito. Sa mga sandaling iyon ay seryosong ipinagpatuloy ng ating bida ang mabilis na pagwawasiwas ng kanyang espada sa hangin bilang bahagi ng kanyang matinding pagsasanay. Tahimik na tinapos ni Southern Heaven ang kanyang paliwanag sa pagsasabing isang napakanatural na bagay para sa isang martial artist ang maghangad ng mas matinding lakas at kaalaman, lalo na kung ang lakas na ito ay kasing tindi ng nakakatakot na kakayahan ni Heaxian. Sa kabilang dako ay walang awang pinaulanan ng malalakas na atake si Song Juabak dahilan para unti-unting mapunit ang kanyang mga damit habang pilit niyang sinasalag ang bawat hagupit. Sa tindi ng natamong puwersa ay malakas siyang napasigaw sa sakit at tuluyang tumilapon ng pabalik sa mataas na ere patawid sa mabatong lupain. Tahimik namang nakatayo si Heaxian sa ibaba habang kalmadong pinapanood ang pagbagsak ng kanyang matinding pinaparusahan bago ito malamig na tawaging isang hangal. Seryosong pinagsabihan ni Heaxian ang nakaupong si Song Juabak, mariin niyang ipinaalala na personal na niyang ipinakita rito ang kabuuan ng Luminous Star Sword Technique kaya labis ang kanyang pagkadismaya bago galit na itinanong kung saan ba talaga nakatuon ang isipan nito. Sa halip na sumagot ng pormal ay napakamot na lamang sa kanyang batok si Song Juabak na malinaw na bakas ang matinding pagod at inis sa kanyang mukha. Tahimik siyang nagreklamo at nagtanong kung kinakailangan ba talagang umabot pa sa ganito kat hindi ang kanilang pagsasanay gayong ang tanging kailangan lamang naman niyang harapin sa itinakdang laban ay ang ating bida. Hindi pa man natatapos ni Song Juabak ang kanyang pagrereklamo na paniguradong mas mabagal ang galaw ng ating bida ay isang malakas na hampas ng makapal na kahoy ang direktang sumalpok sa kanyang mukha. Napaungol na lamang sa matinding sakit si Song Juabak habang nakayuko sa lapag at sapo-sapo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Malamig naman siyang tiningnan ni Heaxian habang mahigpit na hawak ang ipinampalo nitong kahoy at walang awang tinawag ang kanyang estudyante bilang isang kahabag-habag na hangal. Matapos iyon ay naging mas seryoso ang tono ni Heaxian bago mariing itinanong kay Song Juabak kung wala ba itong natutunan kahit kaunti mula sa mismong laban na nasaksihan nito ngayong araw. Seryosong ipinaliwanag ni Heaxian kay Song Juabak na sa kasalukuyan ay mag-isang nagsasanay ang ating bida gamit lamang ang dalawang lihim na libro ng martial arts. Mariin niyang idinagdag na sa kabila ng katotohanang ito ay wala man lang natamong anumang panloob na pinsala ang ating bida matapos ang madugong pakikipaglaban kay Captain O. Agad namang pinagpawisan si Song Juabak at nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat dahil sa narinig na revelasyon. Hindi makapaniwalang iginiit niya na isang malaking imposible ang bagay na iyon lalo pa at personal niyang nasaksihan kung paano ilang beses na nabugbog at tinamaan ang ating bida sa gitna ng matinding sagupaan. Itinutok ni Heaxian ang hawak nitong makapal na kahoy malapit sa mukha ni Song Juabak at malamig na nagtanong kung iniisip ba nitong hindi niya kayang tukuyin kung may natamong panloob na pinsala ang isang tao. Agad namang kinabahan si Song Juabak at mahinang sumagot na hindi naman iyon ang nais niyang ipahiwatig.
Mas tumulim ang tingin ni He Axian habang seryosong ipinapaliwanag na dapat ay mas alam iyon ni Song Juabot dahil siya mismo ang nakipaglaban ng malapitan kasama ang ating bida. Mariin niyang idinagdag na marahil ay hindi man lang napansin ni Song Juabot ang tunay na kakayahan ng kanilang kasama dahil simula pa lamang ay masyado na itong minaliit. Puno ng pagkadismaya siyang umiling at tahimik na sinabing sinayang lamang ni Song Juabot ang napakagandang pagkakataon na inihain na mismo sa kanyang harapan. Matapos marinig ang mabibigat na salitang iyon ay napayuko na lamang si Song Juabot habang mariing nagmumura sa kanyang isipan dahil sa matinding inis sa kanyang sarili. Mahigpit na kinuyam ni Song Juabot ang kanyang kamay habang nanggigigil na nakakapit sa kanyang damit. Sa kanyang isipan ay labis siyang naiinis dahil pakiramdam niya ay palagi na lamang siyang ikinukumpara ni He Axian sa ating bida. Dahil sa matinding kagustuhang patunayan ang kanyang kakayahan ay buong tapang siyang nangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang manalo at sisiguraduhin niyang siya ang magwawagi sa paparating na laban. Dahan-dahan siyang tumayo at seryosong hinarap si He Axian na nakahalukip-kap lamang sa kanyang harapan. Matapos huminga ng malalim ay magalang na nakiusap si Song Juabot na kung maaari ay muli nitong ipakita sa kanya ang natatanging teknik upang mapag-aralan niya ito ng maayos. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mukha ni He Axian habang mahinang tumatawa. Mapangasar niyang tinanong si Song Juabot kung nais pa rin ba talaga nitong makita ang nasabing teknik sa kabila ng paulit-ulit na pagkakabugbog na inabot nito sa kanyang mga kamay. Puno ng determinasyon na ikinuyong ni Song Juabot ang kanyang kamao habang matalim na nakatingin sa kanyang guro. Matapang niyang idineklara na ang ganitong antas ng pagsasanay ay wala lamang para sa kanya. Buong kumpiyansa at lakas loob niyang isinigaw na patutunayan niya na siyang si Song Juabot ay nasa isang ganap na magkaibang level kung ikukumpara sa isang tulad ng ating bida. Habang buong pagmamalaking isinisigaw ni Song Juabot na maghintay lamang dahil siguradong matatalo niya ang ating bida sa kanilang napagkasunduang laban ay isang malakas at walang awang hampas na naman ang biglaang tumama sa kanyang katawan. Dahil sa matinding gulat at sakit ay napasigaw na lamang siya ng malakas at pilit na pinatitigil ang pag-atake ng kanyang guro habang desperadong iginigiit na nagsasalita pa siya. Kalmado lamang na nakatayo si He Axian habang mahigpit na hawak ang kanyang panghampas na kahoy at seryosong pinagsabihan ang namimilipit na si Song Juabot. Mariin niyang ipinaalala rito na kung talagang persigido itong ibigay ang lahat ng kanyang makakaya ay dapat nitong patunayan iyon sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pamamagitan lamang ng mga salita. Nanginginig sa sakit at labis na kaba ay mabilis namang sumagot si Song Juabot at yutol-yutol na nangako na iyon nga ang kanyang siguradong gagawin. Matapos ang nakakapagod na bahagi ng kanilang pagsasanay ay seryosong idineklara ni He Axian na ngayong tapos na sila sa pagpapakita ng kanyang mga natatanging galaw ay oras na upang ituro niya kay Song Juabot ang bagay na iyon. Dahil sa labis na gulat ay nanlaki ang mga mata ni Song Juabot at pinagpawisan siya habang yutol-yutol na kinukumpirma kung ano ba talaga ang nais ipahiwatig ng kanyang guro. Sa pagkabigla ng kanyang diwa ay mabilis na nag-isip si Song Juabot habang nakatitig sa kawalan. Puno ng pag-asa at matinding kaba ay tahimik niyang tinanong ang kanyang sarili kung ang pagtuturo ba ng partikular na bagay na iyon ay isang malinaw na palatandaan na siya ay tuluyan nang ang pinili ni He Axian upang maging opisyal na disipulo nito. Dahil sa labis na pag-asa na siya ay tuluyan nang ang napili ay buong lakas na isinigaw ni Song Juabot na magtatrabaho siya hanggang kamatayan para sa kanyang master, subalit kasabay ng kanyang masiglang deklarasyon ay ang malakas na salpok ng kanyang katawan kung saan tuluyan siyang bumaon sa matigas na pader ng mabatong bundok mula sa panibagong atake na kanyang natanggap. Sa hindi kalayuan ay tahimik lamang na nakabaligtad si Song Woo-hyun habang seryosong ipinagpapatuloy ang sariling pagsasanay. Kalmado namang pinanood ni He Axian ang nakabaong si Song Juabot, at sa halip na matuwa sa ipinakitang dedikasyon ay malamig niya itong tinanong kung sino ba ang may sabing tinatanggap niya ito bilang isang opisyal na disipulo. Isang malakas na boses ang biglang umalangaw sa paligid na nagdedeklara ng buong pagsuko sa Blood Demon at nagnanais na dugo ang maghari sa buong mundo. Dahil dito ay seryosong napalingon si He Axian upang alamin kung sino ang dumating. Muling sumigaw ang boses at formal na nagpakilala bilang ang Destruction Blood Squad Commander na si Gusangwong habang buong galang itong nagbibigay-pugay sa kanya bilang Supreme Elder. Mula sa kanyang mataas na pwesto ay kalmadong pinanood ni He Axian ang nakayukong si Gusangwong sa ibabang bahagi ng mabatong lupain bago malamig na sinabing maaari naman nitong iwan na lamang ang mga rasyon sa mismong pasukan ng kanyang tirahan.
Magalang na sumagot si Gu Sangwon at seryosong nagtanong kung nagtungo ba sa lugar na iyon sina Captain O at ang kasama nitong si Doyon ngayong araw. Walang anumang pag-aalinlangang tumugon si He Akshian habang malamig na nakatingin sa ibaba bago mariing sinabing hindi niya kilala ang mga taong iyon at agad na inutusan itong umalis. Bahagya siyang pinagpawisan dahil sa nararamdamang matinding tensyon ngunit lakas loob pa ring iginiit ni Gu Sangwon ang kanyang nalalaman at yutal-yutal na ipinaliwanag na malinaw na sinabi ni Captain O na sadyang bibisita ito sa kanya ngayong araw. Malamig na tinawag ni He Akshian ang Destruction Blood Squad Commander bago seryosong itinanong kung talagang iniistorbo siya nito dahil lamang sa isang hamak na squad leader. Walang anumang pag-aalinlangang naglabas si He Akshian ng isang napakabigat na presensya na agad bumalot sa buong paligid habang nanlilisik ang kanyang mga mata at matalim na nakatitig sa nakatalikod na si Gu Sangwon. Sa tindi ng nakakatakot na banta mula sa Supreme Elder ay tuluyan ng nanahimik ang komandante. Matapos ang tagpong iyon ay hindi na muling naglakas loob pa si Gu Sangwon na bumalik upang yusesay ng tungkol sa biglaang pagkawala ni na Captain O at ng Keiteng si Doyon. Malayo sa matinding tensyon na nagaganap sa kabilang dako ay isang napakatahimik at nababalot ng yelong tanawin ang makikita sa mataas na bahagi ng kabundukan, sa ibabaw ng isang malaking bato sa mismong paanan ng isang napakataas na frozen waterfall ay payapang nakaupo ang ating bida. Seryoso siyang nakapikit at kalmadong nagmumuni-muni habang maayos na magkapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang ibaba. Sa kabila ng matinding lamig ng paligid ay patuloy lamang siya sa malalim na paghinga at maingat na pagpapaikot ng enerhiya sa kanyang katawan bilang bahagi ng kanyang tahimik ngunit walang tigil na pagsasanay. Kasabay ng nakakabinging katahimikan ng paligid ay biglang umalangaw ang matalim na tunog ng pagbibitap mula sa mismong itaas ng nagyayalong talon. Sa susunod na sandali ay tuluyan ng bumigay ang isang napakalaking tipak ng matigas na yelo at bumulusok ito pababa ng may matinding puwersa. Direkta itong babagsak sa mismong kinaroroonan ng ating bida na hanggang sa mga oras na iyon ay nananatiling tahimik na nakaupo sa ibabaw ng bato. Sa kabila ng dambuhalang tipak ng yelo na mabilis na bumabagsak patungo sa kanya ay nanatiling kalmado ang ating bida at hindi man lang nag-abalang tumingala upang tingnan ang paparating na panganib. Sa halip na umiwas ay mabilis at walang anumang pag-aalinlangang hinugot niya ang kanyang espada. Sa eksaktong sandaling iyon ay nagpakawala siya ng isang napakalakas at hugis krus na hiwa paitaas dahilan upang tuluyang mawasak at madurog ang matigas na yelo bago pa man ito tumama sa kanyang katawan. Matapos ang napakalakas na hiwa mula sa espada ng ating bida ay tuluyan ng nagkadurog-durog ang dambuhalang tipak ng yelo at nagkalat ang mga piraso nito sa malamig na hangin. Habang tahimik na pinapakiramdaman ang kanyang ginawang atake ay seryoso siyang pinuna ni Southern Heaven at formal na sinabing hindi pa rin sapat ang kanyang ipinakita dahil paminsan-minsan ay nawawalan pa rin siya ng matibay na balanse. Mabilis namang sumingit si Sodam upang magaan na ipagtanggol ang ating bida habang sinasabi na para sa kanya ay mukhang sapat at napakaayos naman ng ipinakitang galaw. Matapos marinig ang dalawang espirito ay mahinahon silang pinatigil ng ating bida sa kanilang maliit na pagtatalo. Kalmado niya silang binalingan at seryosong ipinaliwanag na sadyang kinakailangan ang pagiging mahigpit at walang awa lalo na kapag usaping pagsasanay ang kanilang hinaharap. Matapos ang maikling pag-uusap ay muling humakbang ang ating bida sa nagyayelong lupa habang kalmadong sinasabi na ayos na ang lahat. Seryoso niyang pinagsiklap ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at tahimik na nagtanong kung maaari na ba silang umalis. Puno ng determinasyon at matinding kahandaan ay formal niyang idineklara na magtutungo na sila sa mismong lokasyon kung saan magaganap ang inaasahang laban. Habang patuloy na naglalakad pababa mula sa malamig at maniebing kabundukan ay sinamantala ng ating bida ang pagkakataon upang seryosong makipag-usap sa kanyang kasama. Kalmado siyang nagtanong kay Southern Heaven kung ano sa tingin nito ang kasalukuyang antas ng kanyang kakayahan sa paggamit ng espada. Walang pag-aalinlangang sumagot ang espiritu na hindi pa rin ito sapat dahil kalahati pa lamang iyon ang tunay na kakayahan ng dati nitong master. Sa kabila ng prangkang puna ay agad din namang pinuri ni Southern Heaven ang ating bida. Malinaw nitong sinabi na isa pa ring napakagandang pag-unlad ang kanyang narating lalo pa at nagawa niya ang lahat ng iyon sa loob lamang ng 3 buwan. Bilang tugon sa mga salitang iyon ay mapagpakumbabang inamin ng ating bida na ang lahat ng kanyang natamo ay naging posible lamang dahil sa mahusay na paggabay ng espiritu. Mabilis namang sumingit si Sodam upang masiglang itanong kung ano naman ang masasabi nito sa kanyang naging tulong. Bahagya namang napangiti ang ating bida at casual na lamang na sinagot na kabilang din ang espiritu sa kanyang pinasasalamatan.
Halatang hindi nagustuhan ni Sodam ang tila walang ganang tugon kaya agad na nagsalubong ang mga kilay nito. Inis nitong pinagsabihan ng ating bida na huwag siyang sagutin ng ganoon bago siya diretsahang tinawag sa isang nakakainsultong pangalan. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon ay nanlaki ang mga mata ng ating bida at bahagya siyang pinagpawisan sa labis na pagkagulat. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at tahimik na lamang na napaisip kung bakit natuto na ang espiritu na magdagdag ng panlay sa unahan ng pangalan ng isang tao. Habang patuloy sila sa paglalakad ay inis na nagpaikot-ikot sa hangin si Sodam sa mismong itaas ng ating bida. Mariin nitong ipinaalala na kahit paggagamitin na nito ang Luminous Star Sword Technique sa kanilang napipintong laban ay may isang mahalagang bagay itong dapat itatak sa kanyang isipan. Kasabay ng pagdaan sa kanilang alaala ng mga nakaraang madudugong sagupaan ay buong pagmamalaking isinigaw ng espiritu ang kanyang mensahe. Itinaas ni Sodam ang kanyang tatlong daliri at may diin na ipinagmalaki na ang lahat ng mga naging laban nito hanggang ngayon lalo na ang tatlong taong napaslang nila ay nagawa lamang dahil sa kanyang natatanging tulong. Kalmadong ipinaliwanag ng ating bida habang patuloy sila sa paglalakad na ang laban na kanilang haharapin ngayon ay isa lamang simpleng pagtutuos kaya hindi niya kailangang paslangin pa ang kanyang makakalaban. Agad namang nainal si Sodam at nagmamaktol na sumagot kung sa tingin ba nito ay hindi niya alam ang bagay na iyon. Upang patigilan ng maingay na espiritu ay mabilis na inabot ng ating bida si Sodam at mahigpit itong pinisil sa hangin habang seryosong sinasabing tama na ang mga walang kwentang usapan. Matapos patahimikin ng isa ay seryoso niyang binalingan si Southern Heaven at bakas ang kaunting kaba sa kanyang mukha nang tanungin niya ito kung talagang kaya ba niyang manalo lalo pa at tatlong teknik lamang ng espada ang kanyang natutunan sa loob ng buong 3 buwan. Upang pakalmeyan ang nag-aalalang isipan ng ating bida ay mahinahong nagpaliwanag si Southern Heaven. Malinaw nitong ipinaalala na bagamat hindi pa niya nararating ang eksaktong antas ng dati nitong master ay halos perpekto na niya ang mismong paggamit ng mga teknik sa espada, ipinaliwanag pa ng espiritu na mas mabuti ng tutukan lamang ng maigi ang tatlong pamamaraan kaysa piliting aralin ang lahat ng galaw ng walang sapat na husay. Sa kabila ng mahinang pagdaing ni Sodam na patuloy pa ring naiipit sa kanyang kamay ay tahimik na nakinig ang ating bida sa mga pangaral na iyon. Buong tiwalang idineklara ni Southern Heaven na sapat na ang kanyang kasalukuyang lakas kaya kinakailangan na lamang niyang magtiwala sa kanyang sariling kakayahan. Dahil sa mga nakakapagpalakas loob na salitang iyon ay unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ng ating bida, isang kalmado at masiglang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha bago siya tapat na nagpasalamat sa paggabay nito habang puno ng determinasyong ipinangako na gagawin niya ang kanyang pinakamahusay sa darating na pagtutuos. Pagsapit ng ating bida sa itinakdang lugar ay naabutan niya si Heakchian na tahimik nang naghihintay habang nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato sa gitna ng maniebeng paligid. Napansin agad nito ang kanyang pagdating kaya bahagya itong lumingon at pamuna na maaga siyang dumating na sinundan pa ng isang malalim na tawa. Sa pagharap ni Heakchian ay gumuhit ang isang malapad at nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Direktang tiningnan nito ang ating bida at hayagang pinuri ang katapangan nito dahil hindi ito tumakbo papalayo bago seryosong nagtanong kung talagang handa na ba itong harapin ang kanilang laban. Imbes na panghinaan ng loob ay huminto ang ating bida at formal na pinagsiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan bilang pagbibigay-pugay. Sa kabila ng presensya ni Southern Heaven at Sodam sa kanyang likuran ay nanatiling seryoso ang kanyang ekspresyon. At kalmado siyang sumagot na malalaman lamang nila ang tunay na kasagutan sa sandaling matapos na ang kanilang pagtutuos. Agad na nakuha ang atensyon ng ating bida nang biglang ituro ni Sodam ang isang direksyon habang sinasabi na tingnan nila ang nasa unahan. Sa hindi kalayuan ay tahimik na nakayuko si Heakchian na nababalot ng isang maitim na aura habang nanlilisik ang umiilaw nitong asul na mga mata. Sa mismong likuran nito ay matikas namang nakatayo sina Song Juabak at Song Woo-hyun na parehong nagpapakita ng matinding pagbabago sa kanilang malalaking pangangatawan. Dahil sa kakaiba at mabigat na presensya na nagmumula sa dalawa ay seryosong napuna ng mga espiritu na may malaking nagbago sa kanila kumpara sa dati. Seryosong pinagmasdan ng ating bida ang nakatayong si Song Juabak at napansin agad nito na mas naging malaki at siksik ang mga kalamnan ng kanyang makakalaban. Bahagya siyang pinagpawisan habang tahimik na napapaisip kung anong klaseng matinding pagsasanay ang pinagdaanan nito upang magkaroon ng ganoong kalakas na pangangatawan. Napansin din ito ng mga espiritu sa kanyang likuran kaya naman nagtatakang nagtanong si Sodam kung ang malaking pagbabagong iyon ba ay direktang epekto ng martial arts na itinuro ni Heakchian.
Sa kabilang banda ay bumaling ang paningin ng ating bida kay Song Woo-hyun at doon ay napansin niya ang isa pang kakaibang pagbabago dahil mas lalo pang kuminang ang kalbong ulo nito. Bahagya siyang pinagpawisan at tahimik na napaisip kung anong klaseng matinding pagsasanay ang ginawa ng makakalaban upang magkaroon ng ganoon kakinang na ulo. Maging si Sodam ay nagtatakang napatanong kung ang sobrang kintab na iyon ba ay isa ring direktang epekto ng martial arts ni Hae-Akcheon. Kasunod nito ay kalmadong nagsalita si Hae-Akcheon mula sa kanyang inuupuan upang seryosong tanungin ang ating bida kung napapansin din ba nitong mas nagmukhang malakas ang magkapatid. Nanatili namang tahimik ang ating bida na malalim na nakatingin sa kanila dahil sa pakiramdam niya ay hindi lamang pisikal na paglakas ang buong katotohanan sa likod ng malaking pagbabago ng dalawa. Walang paligoy-ligoy na ipinaliwanag ni Hae-Akcheon ang patakaran ng kanilang laban. Nakangisi nitong idineklara na napakasimple lamang ng panuntunan dahil mahigpit na ipinagbabawal ang sumuko at magpapatuloy lamang ang banggaan hanggang sa may isang panig na tuluyan ng hindi makalaban. Kasunod nito ay lalong naging seryoso ang kanyang mukha bago malamig na idinagdag na wala ring kaso sa kanya kung sakali mang may masawi sa gitna ng kanilang pagtutuos. Sa kabila ng nakakatakot at madugong kondisyong iyon ay nanatiling kalmado ang ating bida bago walang anumang pag-aalinlangang nagtanong kung sino ba ang kanyang makakaharap. Bilang tugon sa katanungan ng ating bida ay mabilis na humakbang paarap si Song Juabak habang nakabuka ang mga braso at buong pagmamalaking idineklara na siya ang magiging kalaban. Dahil dito ay nakaramdam ng kaunting ginhawa ang ating bida sa kanyang isipan dahil mabuti na lamang at hindi siya makikipaglaban sa dalawang kalaban ng sabay-sabay. Subalit agad din siyang napaisip nang mapansin ang makapal at tila bakal na balot sa magkabilang kamao ng kanyang makakaharap. Napansin naman ni Song Juabak ang kanyang pagtitig kaya ngumisi ito ng malapad at ipinaliwanag na hindi magiging patas kung lalaban siya ng walang sandata habang gumagamit naman ng espada ang ating bida. Kasunod nito ay casual niyang idinagdag na hindi naman ganoon kabigat na sandata ang kanyang suot dahil ayon sa kanya ay ginamit lamang daw iyon ni Hae-Akcheon noong kabataan nito. Mabilis na hinugot ng ating bida ang kanyang espada mula sa kaluban nito na agad naglabas ng isang matalim at kuminang na kulay asul na enerhiya. Habang may nakapaskil na kumpiyansang ngiti sa kanyang labi ay buong tapang siyang sumang-ayon sa naging pahayag ni Song Juabak at kalmadong idinagdag na mukhang isa nga itong maayos na kasangkapan upang salagin ang kanyang kinakalawang na espadang bakal. Kasunod nito ay seryoso ngunit mapanukso niyang ipinaalala na bagamat ang natatanging martial arts ni Hae-Akcheon na Black Iron Breakthrough Fist ay sapat na upang matinding palakasin ang pisikal na kakayahan ni Song Juabak ay marahil kailangan pa rin talaga nito ang nasabing sandata sa mga kamay nito upang masiguro na magiging patas ang kanilang napipintong pagtutuos. Dahil sa mga mapanuksong salitang binitawan ng ating bida ay tahimik na nagsalita si Southern Heaven sa kanyang likuran at kalmadong pinuna na tila palihim nitong minamaliit ang mismong martial arts na itinuro ni Hae-Akcheon. Nang marinig ang pang-iinsultong iyon ay agad na nagpanteng ang mga tainga ni Song Juabak. Nanlaki ang kanyang mga mata at kitang-kita ang paglitaw ng mga ugat sa kanyang noo at leeg. Dahil sa matinding inis habang nanggigil na isinigaw ang kanyang galit patungo sa ating bida. Sa sobrang tindi ng kanyang emosyon ay walang anumang pag-aalinlangang sumugod ng mabilis si Song Juabak habang malakas na nagbabala na magsisimula na ang kanyang pag-atake. Sa kabilang banda ay nanatiling handa ang ating bida at mahigpit nitong hinawakan ang kanyang asul na espada habang kalmadong hinihintay ang paparating na kalaban. Sa halip na matarante ay nanatiling kalmado ang ating bida at hindi man lang tumangala, bagkus ay seryosong inihanda ang kanyang espada habang mabilis na sumusugod palapit si Song Juabak. Sa kanyang isipan ay napakasimple lamang ng sitwasyon dahil kailangan lamang niyang samantalahin ang kanyang bentahe sa distansya bilang isang swordsman laban sa direktang umaataking kalaban, binabaan niya ang kanyang posisyon sa maniabing lupa at tahimik na anabangan ng eksaktong sandali kung kailan papasok si Song Juabak sa abot ng kanyang atake. At nang makapasok na ito sa kanyang distansya ay walang anumang pag-aalinlangang pinakawala ng ating bida ang unang galaw ng Luminous Star Sword technique na tinatawag na Tiger Force Sword. Isang mabilis at matalim na asul na enerhiya ang tila kidlat na gumuhit sa hangin patungo sa kanyang target. Upang salagin ang paparating na panganib ay mabilis na iniharang ni Song Juabak ang kanyang makapal na gauntlet sa kanyang harapan dahilan upang maganap ang isang malakas at mabigat na salpukan sa pagitan ng matigas na bakal at matalim na espada. Kasabay ng kanilang matinding salpukan ay ang pag-alingaw ng isang napakalakas na pagsabog na nagpadurog sa makapal na yelo sa kanilang paligid.
mula sa kanyang inuupuan ay tahimik lamang na nakamasid si He Akshion sa nagaganap na labanan upang seryosong panuurin ang kalalabasan ng banggaan. Sa isipan ni He Akshion ay mabilis niyang nakilala ang ipinakitang atake ng ating bida bilang Tiger Force Sword. Batay sa paraan ng pagpapakawala ng puwersa ay lihim niyang kinilala ang naging pag-unlad nito at inamin sa kanyang sarili na mukhang talagang nagpakahirap ito sa pagsasanay. Sa kabila ng pagkilalang iyon ay nanatiling mapanuri ang nakatinging si He Akshion. Kalmado siyang nagmuni-muni bago tahimik na nagtanong sa kanyang isipan kung magagawa ba talaga nitong manalo gamit lamang ang kasalukuyang antas ng kakayahan nito. Sa halip na umiwas ay mabilis at mahigpit na sinalo ni Song Juabak ang mismong talam ng espada ng ating bida gamit ang kanyang kamao. Bakas ang matinding gulat sa mukha ng ating bida dahil sa hindi inaasahang pagpigil na iyon habang isang nakakatakot at madilim na ekspresyon naman ang bumalot sa mukha ni Song Juabak. Buong pagmamalaking idineklara ni Song Juabak na huliin na niya ang kanyang target bago mapanuksong tinawag ang ating bida bilang walang kwentang tao ng Yulang County. Sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis niyang binuwelo ang kanyang kabilang kamao na balot ng makapal na bakal at buong lakas na nagpakawala ng isang mabigat na suntok habang sumisigaw na saluhin nito ang kanyang atake. Mabilis na dumpensa ang ating bida upang salagin ang mabigat na atake ng kanyang makakaharap. Habang pilit na pinipigilan ng puwersa ng suntok ay mayabang na nagtanong si Song Juabak kung ano ang pakiramdam ng kanyang patikim. Kasunod nito ay mapanukso niyang idinagdag kung naipaalala ba ng sandaling iyon sa ating bida ang kanyang nakaraan. Sa matinding gigil ay walang pag-aalinlangang nagpakawala ng panibago at mas malakas na paalang na suntok si Song Juabak habang sumisigaw na mamatay na ang kanyang kalaban. Subalit bago pa man tumama ang mabigat na kamao nito sa kanyang mukha ay mabilis na yumuko ang ating bida upang tuluyang iwasan ang nakakamatay na atake. Matapos makaiwas ay mabilis na ginamit ng ating bida ang kanyang momentum upang bumuwelo paitaas. Walang pag-aalinlangan siyang umikot sa hangin at nagpakawala ng isang malakas na sipa na direktang tumama sa mismong panga ni Song Juabak. Dahil sa solidong pag-atake na iyon ay saglit na nawala sa sarili si Song Juabak at napadaing na lamang sa tindi ng sakit ng maramdaman ang malakas na impact sa kanyang mukha. Sa kabilang banda ay maayos at mabilis na nakabagsak pabalik sa maniebing lupa ang ating bida. Kalmado siyang dumausdas ng kaunti pa atras habang muling ibinababa ang kanyang katawan upang panatilihin ang kanyang kahandaan para sa patuloy na pagtutuos. Habang dumadaos-dos pa atras ay nakaramdam ng kaunting ginhawa ang ating bida dahil nagawa niyang makakuha ng sapat na distansya mula sa kanyang kalaban. Sa mga sandaling iyon ay mabilis na tumakbo sa kanyang isipan na gagamitin niya ang pagkakataong ito upang makapagplano ng kanyang susunod na galaw. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng maayos ay mabilis na nakabawi si Song Juabak mula sa pagkakatama nito. Sa matinding gigil ay walang anumang pag-aalinlangang sumugod ang nagngangalit na kalaban at buong lakas na nagpakawala ng isang mabigat na sipa na direktang yumunig sa ating bida. Dahil sa sobrang lakas ng puwersa ng atake na iyon ay mabilis na tumalsik sa hangin ang ating bida at walang awang tumama ang kanyang katawan sa isang malaki at matigas na puno ng kahoy. Isang malakas na kalabog ang agad na umalangaw sa maniebing paligid dahil sa matinding impact ng pagkakabalyang iyon. Habang dahan-daw ang hinihimas ang kanyang sumasakit na panga ay bakas ang inis sa mukha ni Song Juabak bago pikal na nagreklamo kung bakit napakadumi lumaban ng isang swordsman at kailangan pa nitong gumamit ng sariling mga binti sa gitna ng labanan. Sa kabilang banda ay unti-unting tumayo ang ating bida mula sa kanyang pagkakabagsak at seryosong pinuna ang matinding pagtaas ng internal energy ng kanyang kalaban kumpara noong nakaraang 3 buwan. Kasunod nito ay direktang nagtanong ang ating bida kung may kinain ba itong kakaibang elixir upang biglaang makamit ang ganoong klaseng lakas. Agad namang pinagpawisan si Song Juabak at mabilis na itinanggi ang paratang habang pilit na ipinagmamalaki na ang lahat ng kanyang paglakas ay dahil lamang sa husay niyang matutunan ng martial arts ni He Akshion. Ngunit sa isipan ng ating bida ay kalmado lamang niyang pinagmasdan ang nanginginig na mga mata ni Song Juabak kaya palihim siyang napagtanto na isa nga itong uri ng tao na hindi kailanman marunong magsinungaling. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang inamin na panandalian niyang nakalimutan ang tunay na dahilan kung bakit nga ba sila naglalaban sa mga sandaling ito. Habang seryosong nakatitig sa kalaban ay pumasok sa kanyang alaala ang isang nakakatakot na katotohanan na mangyayari 10 taon mula ngayon.
Kasama ang kakambal nitong si Song Woo-hyun ay nakatakdang maging isa si Song Joabak sa Black-White Twin Demons na titingalain bilang pinakamalakas na mandirigma sa loob ng buong blood cult. Kahit pa mukhang isang hangal ang kasalukuyang itsura nito sa kanyang harapan ay malinaw na napagtanto ng ating bida ang bigat ng sitwasyon, lihim siyang nakumbinsi na paniguradong nagbuhos ng napakalaking suporta ang blood cult sa material at mental na aspeto upang tuluyang palakasin ang lalaking nakatayo sa kanyang paningin. Tahimik na napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na hindi lamang sa aspeto ng martial arts siya dahado kundi maging sa lahat ng iba pang bagay na nakapaligid sa kanilang pagtutuos. Kasunod nito ay ibinaba niya ang kanyang tingin at seryosong inamin ng malakas na siya ay nagkamali sa kanyang mga naging hinala. Agad namang, kumunat ang noo ni Song Joabak nang marinig ang sinabing iyon at mayabang na nagtanong kung balak na ba nitong sumuko ng ganoon kadali. Subalit imbes na panghinaan ng loob ay nagbago ang ihip ng hangin ng malamig na idineklara ng ating bida na mula sa sandaling ito ay ibubuhos na niya ang kanyang buong lakas. Dahil sa nakakatakot at biglaang pagbabago ng presensya ng kanyang kalaban ay nanlaki ang mga mata ni Song Joabak habang bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat sa hindi inaasahang pagbigat ng sitwasyon. Kasunod ng kanyang malamig na deklarasyon ay mabilis na sumugod ang ating bida upang magpakawala ng isang napakalakas na hiwa, isang mabilis at matalim na asul na enerhiya mula sa kanyang espada ang walang awang bumaon sa mismong katawan ni Song Joabak. Dahil sa matinding puwersa ng atake na iyon ay malakas na tumalsik paitaas ang kalaban kasabay ng pagsabog ng maraming dugo mula sa natamo nitong sugat. Sa hindi kalayuan ay agad na nanlaki ang mga mata ni Heachian, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat dahil hindi niya inaasahan ang ganoon kabilis at nakakamatay na pag-atake mula sa ating bida. Kasabay ng pagtilapon sa hangin ay ang matinding gulat na rumahistro sa dagwang mukha ni Song Joabak. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang naibuka ang bibig habang nalilitong napatanong sa kanyang sarili kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Sa kabilang banda ay matikas na nanatili sa kanyang mababang posisyon ang ating bida matapos pakawalan ang mabilis na hiwa. Mahigpit niyang hawak ang espada habang sa kanyang likuran ay walang awang bumubulwak ang dugo mula sa katawan ni Song Joabak na tuluyan ng nilamon ng kaba matapos mapagtanto na hindi man lang nasal ayan ng kanyang mga mata ang papasok na atake. Mula sa hindi kalayuan ay mahigpit na nagngalit ang mga ngipin ni Heachian habang seryosong pinapanood ang nagaganap na labanan. Sa isipan ng ating bida ay tahimik niyang napansin na kahit pilit na ipinapakita ni Heachian na maayos ang panlabas na anyo nito ay hindi pa rin may tatago ang malinaw na paninigas ng ekspresyon sa mukha nito. Dahil sa nakitang reaksyon na iyon ay palihim na napangisi ang ating bida at mapanuksong nagtanong sa kanyang isipan kung ano ang pakiramdam na biglang bumaliktad ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan siyang pumosisyon ng mababa habang mahigpit na hawak ang kanyang espada bago buong kumpiyansang idineklara sa kanyang sarili na masyado pang maaga para sila ay magulat dahil ngayon pa lamang talaga magsisimula ang tunay na banggaan.